Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is magpapakain naman tayo ng ating mga alagang baboy. So yan. So ayan mga kaprobinsya, ngayon nakabalik na dito si Buri. So yan, hinatid siya namin doon noong December 25, Christmas mga kaprobinsya. So binalik siya dito 28. Ayan, buti na lang mga kaprobinsya, doon hindi na ako nakapag-video kasi hindi kami yung kumuha doon sa kanya. So binalik lang siya dito ng nagpapabulog. Ayun, so buti na lang doon ang binulugan ni Buri doon, dalawa is pure na hyper na yun mga kaprobinsya. So yan lang talaga mga kaprobinsya, sa dami-dami ditong mga barako ngayon. Dahil dito sa amin is na yun ng mga tao isa na rin yung tawag dito mga kaprobinsya, kanilang inaalagaan na para sila magkabiik. Kasi kapag magpabulog dito ng isang baboy, isang barako dito is isang biik yung pambayad. So madami na dito nag-aalaga ng barako. Siguro isa, dalawa, tatlo, apat. So apat na dito na tao na merong silang alaga na barako na baboy. So buti na lang mga kaprobinsya, kahit pa paano dito rin nagpunta yung yung nagpapabulog na yun mga kaprobinsya, kahit malayo din. So doon malapit, meron din doong barako na malapit, pero dito talaga sila mga kaprobinsya. So itong barako na ito mga kaprobinsya is inalagaan ito ni Tito para sa kanyang mga alagang baboy na inahin. Kaso dahil yung iba is nakikita nila na maganda yung potensyal ng ng lahi ng baboy na ito mga kaprobinsya. So dito rin yung iba nagpapabulog. So yan, yung kita ni Tito na sana sa kanyang mga inahin lang magbulog ito, so napunta din sa iba. So marami na talaga si Buri na nabulugan ng mga inahin na baboy. Ayan. So kahit malayo, andun pa sa kabila, doon sa doon sa ilalim pa. So nagpupunta dito para magpapabulog lang. Dito sila magpapabulog kay Buri. So ayan. So ngayong November is 4 na yung nabulugan ni Buri, tapos ngayong December is 2. So yan, madami ng tawag dito. Madami siyang biik na nabulugan. So yan, pagka May madaming biik na mga kaprobinsya. So mga 7 na yung nabulugan ni Buri. So ayan. So yan talaga mga kaprobinsya, sipag at tiyaga lang talaga mga kaprobinsya yung puhunan natin. At syempre hindi lang na porket tayo mga kaprobinsya, makakuha tayo ng sa baboy na ito, is kailangan talaga nating alagaan, pakainin sa tamang oras. Ayan mga boss, kahit mahirap, kahit gabi mga kaprobinsya, pag mauwi yung nanay ko galing doon sa sa bayan, kasi meron pa si Titong meron pa siyang store na kunting maliit lang dito sa barangay namin. So minsan gabi na yung nanay ko nakauwi dahil sa minsan traffic, dahil sa madami ding dahil doon pa sila sa kabilang bayan nagkukuha ng ng mga kanilang paninda kasi mas mura doon. So minsan gabi na yung nanay ko. So pag magdating na yung nanay ko, na kahit minsan mga kaprobinsya hindi pa nababa sa sasakyan yung mga paninda, mabilisan ko talaga na pinapakain ko talaga yung mga alagang baboy. Kasi kawawa talaga sila kapag sila sa oras na hindi sila makakain. So ayan, kahit 3 taon na siya, maraming natatakot dito kasi pero mabait talaga ito mga kaprobinsya. Ayan. Ayan yung alagang baboy na yun mga kaprobinsya na inahin. So doon talaga ako mga kaprobinsya na nahirapan, kasi 2 araw talaga ako mga kaprobinsya na hindi ako tawag dito,
makalakad ng mabuti kasi nabali ako doon mga kaprobinsya nung nagtulong ako doon sa inahin na yun na ipalabas sa kanyang koral is nadulas ako mga kaprobinsya. So yan, buti na lang mga kaprobinsya dito mayroong manghihilot. So yan, nagpunta kami sa sa manghihilot. So okay na din ngayon mga kaprobinsya yung yung pakiramdam ko. Kahit mga kaprobinsya na masakit yung katawan ko noon, pinipilit ko talaga na puntahan. So yung yung kapatid ko dito ang nagpakain, pero pinipilit ko talaga na puntahan yung mga alaga mga kaprobinsya para mapakain sila ng mabuti. Kasi mahirap na din mga kaprobinsya na iasa mo eh. So yung kapatid ko is 14 years old. So mga kaprobinsya, pinapakain niya din, pero mahirap na din, baka kulang sa tubig. Ayan. So kawawa talaga yung mga baboy. So yan, kahit masakit yung katawan ko sa 2 araw na yun, yan, sinasamahan ko talaga siya na magpakain. So sabi ng stepfather ko, siya lang yung sa kanya lang yung turuan lang siya. Pero napuntahan ko talaga mga kaprobinsya yung yung koral. Kahit pa paano, hindi naman natin si Tito nagsabi din sa akin na ganyan, na yung kapatid ko lang magpapakain, hindi ko daw pipilitin yung katawan ko na magtrabaho. Kasi nangyari doon mga kaprobinsya. Pero yan lang talaga mga kaprobinsya yung ko, yung kahit kaya ako mga kaprobinsya, pinuporsige ko talaga. Kasi kawawa naman yung mga baboy kapag napabayaan sila. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, tapos ko na silang linisan. Ayan. So ayan, naghihintay na rin ako ng tubig na mapuno ito mga kaprobinsya. Ayan marinis rin yung kanilang kaso hindi ko pa siya napaliguan ng mabuti kasi yung kunti pa lang yung tubig. Ayan, kahit ngayon mga kaprobinsya, umaga, so ayan, maaga pa ako nagising. So kasi meron nang puntahan yung yung nanay ko dun sa bayan. So ayan, dahil sa mga sa tindahan ni Tito na merong mga doon, yung mga konti-konti na lang. So araw-araw yung makaprobinsya, kapag magpunta sila doon, yung yung nanay ko dun sa bayan is unti-unti yung mga natitirang mga doon, mga walang, mga kulang na konti na lang. So mga kaprobinsya, tawag dito, yan, bumibili siya sa bayan para mga kaprobinsya, para madagdagan yung mga paninda ni Tito. Ayan. So hindi lang ito yung pag-aari ni Tito, meron din siyang maliit na store doon. So kasi yung stepfather ko minsan maaga pa silang mga kaprobinsya napupunta doon sa bayan, kasi meron doon yung store yung kapatid ng stepfather ko. So minsan yung nanay ko, dahil sa mga kaprobinsya matipid tayo, so siya na nakiki-joyride na lang sa sa steppa ko na punta doon sa bayan, para pag uwi yung mga kaprobinsya is yung mga konti na naman ng paninda doon sa store ni Tito mga kaprobinsya is makabili yung nanay ko. Yan talaga. So ganyan talaga mga kaprobinsya, sipag at syaga lang. Tapos kapag wala na yung nanay ko doon mga kaprobinsya, is ako naman yung nagbabantay ng store ng Tito ko mga kaprobinsya. So pagkatapos dito, yan, doon nagbabantay ako. So yung lolo ko, yung store, yan ang binabantayan ko kapag wala yung nanay ko. Kasi yung lolo ko is 89 years old. Manog 89 years old na mga kaprobinsya. So yan. Yan. Tapos na silang kumain. Yan. So yan mga kaprobinsya, buti na lang okay na din yung yung katawan ko mga kaprobinsya, kasi dito ako nabalian. Yan. So yan. So dito sa amin mga kaprobinsya sa bukid, meron pa rin manghihilot, yung tawag dito, yung tawag nila dito is gapanghilot. Yan, ganyan. So yung mga kibit or bali mo sa katawan, sila yung nanghihilot.
So yan yung traditional, doon katulad din ng ng tawag nilang meron din kasing ibang albularyo na nanghihilot, pero dito sa amin ang tawag dito, yan yung tawag dito sa amin mga kaprobinsya, na kung meron kang balis na katawan, so sila yung naghihilot. So mga kaprobinsya, nung hapon na yon, nagpunta din ako dito, meron nagmamassage, yan, so nag-aaral isa sa massage. Pero yung massage na yung mga kaprobinsya, hindi talaga sila marunong mag-massage or ng mga bali mo. So sa manghihilot talaga. So nagpunta doon si nanay ko sa manghihilot at nagpunta din sa bahay. So yan, hinilot niya ako at naging okay na din mga kaprobinsya yung aking sakit na yon. At buti na lang mga kaprobinsya, naging maganda na rin yung katawan ko ngayon mga kaprobinsya. At hindi rin masyado masakit. Konti-konti na lang mga kaprobinsya. So yan mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!